Si karon nga sa atong promotional talk na siya. Anything revolve around Thanksgiving. So na Thanksgiving mga kaigsunan. Pagpasalamat, ito ba? Pagpasalamat mga kaigsunan. And kaning pagpasalamat mga kaigsunan, usahay sayo ni siya, usahay isod sa ating pagpasalamat mga kaigsunan. No? And our study today is centered around the book of 1 Thessalonians 5 verse 18. And let me read to you. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Jesus Christ for you. No? Sabi niya pa, pasalamati ang Ginoo sa tanang circumstansya sa imong kinabuhi, kay kini ang kabubuton sa Diyos. Pagkatapos mo, ahay masayo ang magpasalamat sa haruhay sa mga experiences na haruhay sa imong kinabuhi o katong pagpasalamat sa mga butang na wag gyud ni mo damhang ang hitabo. Ahay masayo mga kaigsunan, pasalamatan sa Ginoo. Of course, mga kaigsunan, ang sa iyong pasalamatan sa Ginoo mga kaigsunan, katong mga nindot na mga nahitabo sa imong kinabuhi? No. Kay nindot ko ang imong na-experience. And lisod sa yun o pagpasalamat kung ang imong na-experience mga nautan diri sa kalibutan mga kaigsunan. Now, gano'n mga kaigsunan nga ang bati, di man gina mapasalamatan mga kaigsunan. Kay, of course, kung atong buko naon, kita na pagkatao mga kaigsunan, kung mga-experience siya taong mga butang nga pagpasakit na to, huwag din ginahan mga kaigsunan. No? Kaya ang ganang mga butang na di ta gusto may tabo. For example, pautangan ka mga kabutangan na needed kayo nimo. Kinsay malipay mga kaigsunan, kinsay magpasalamat. Wala mga kaigsunan, kaya nag-apas-apas ang imong mga bayronon o niya wag yung kay kwarta ikabayan. Magpasalamat kayo, salamat Ginoo nga wag ko'y kwarta. Anak, listen mga kaigsunan, sige tag-ingnon nga pagpasalamat sa Ginoo sa tanang circumstansya sa imong kinabuhi. Pero sa atong kaugalingon, kung realistically speaking mga kaigsunan, listen yun kaayo na praktison mga kaigsunan. And sa kalibutan mga kaigsunan, there are all sorts of experiences nga atong ma-experience. Dili lang nindot, dili lang bati, kay ang realidad sa kalibutan, ang experiences na to, sagol-sagol mga kaigsunan. Nay nindot, nay bati, nay grabe ka nindot, apoy grabe ka bati mga kaigsunan. O niya, nakabawag Ginoo ang mga kaigsunan, nga mauna ang atong kahimtang sa kalibutan tungkol sa tala. Maong iyang gipa hibaw na ito mga kaigsunan tungkol at through this warning mga kaigsunan o advice mga kaigsunan sa 1 Thessalonians 5 verse 18, pasalamati ang Ginoo sa tanang circumstansya sa imong kinabuhi, kay kini ang kabubuton sa Dios mga kaigsunan. Now, mga kaigsunan, one of the reasons why kung maka-experience ka o mga dautan sa ato ang kinabuhi, one of the reasons why we can't thank God is, personally, I think, mga kaigsunan, tungkol sa ato ang kuwang sa knowledge sa Biblia. No? Because of our faith, lack of faith, and lack of knowledge dito sa book sa Bible. Mga kaigsunan, there are a lot of promises sa Biblia na atong mabasahan concerning our worries, concerning the problems that we are facing, mga kaigsunan. But dili na maka-overcome ana sa atong worriness, sa atong mga problema, mga kaigsunan, sa atong overthinking, kay wala man tayo ka-supplement, mga kaigsunan, sa Biblia, wala na ibaw sa mga promises of the Bible nga atong magamit sa kanang sitwasyon mga kaigsunan. And we often hear mga kaigsunan, mga
pulo sa atong mga pastors, mga kaigsunan, pasalamatan nato ang Ginoo sa mga problema na atong na experience. Mga kadungog ka mga kaigsunan sa atong mga kaigsunan, pasalamatan nato ang Ginoo sa mga pagsuway na atong ma-experience sa atong kinabuhi. Ato lang madunggan mga kaigsunan, and we are prone na atong ipalapos lang sa bigas kadunggan. But mga kaigsunan, para mo stick yun, no? Nato'y usa ka scholar, Bible scholar mga kaigsunan, naingon siya nga, para imo yung mahinumduman o ma-practice ang imong mga nadunggan sa church mga kaigsunan, you also have to read personally the Bible mga kaigsunan. Kaya kung read ka sa Bible mga kaigsunan, you yourself see ang mga promises sa Ginoo nga gihatag diha sa Biblia. Kontra sa ato lang madunggan, malapos lang sa tigasdunggan mga kaigsunan. And that is the reason why our faith is not that strong when it comes to trials mga kaigsunan. Mapamatana lang nga, naman, gitugot sa Ginoo ang ato ang mga pagsuway na nailahi o intensity sa kalibutan. Well, mga kaigsunan, I read from a book, mga kaigsunan, dili ko kabaw sa ato na book, dili ko ma-reference, but ingan niya ang thought, mga kaigsunan. God is ever so merciful. Makaluluyon kay ang Diyos, mga kaigsunan, nga iyang gitugot ang mga pagsuway na atong na-experience sa diri sa kalibutan aron mapreparar kita sa unsay umalabot mga kaigsunan. No? Kabaw kita unsay umalabot sa ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Grabe nga mga pagsuway in the last days mga kaigsunan. And because of God's mercy, kay kabaw siya mga kaigsunan nga di pata overcome sa ato ang mga problems sa atong pagtuo, hatagang mga pagsulay aron mga kaigsunan ma-train na, ma-strengthen atong faith o mutuo kaniya sa Dios aron ini ka abot sa pagsuway, persecution mga kaigsunan, we will stand our ground mga kaigsunan. No? And that is one of the reasons nga nung tungkol sa Ginoo ang mga pagsulay to help us depend on Jesus Christ our Lord. Now, let me tell you a story, mga kaigsunan. Before I end, let me tell you a story about a successful real estate businessman, mga kaigsunan. Grabe ang kwarta, mga kaigsunan. And ang kanina tao mga kaigsunan, daghan kay siya mga pagsulay, mura sa job sa ato ang panahon, mga kaigsunan. No? Nasa successful business, mga real estate, mga dagko nga mga buildings, iyahang gi-own mga kaigsunan, gibuhi ang residential. Nasulog mga kaigsunan. Nahurot iyang kaptangan. And then, after that mga kaigsunan, napupuli sila mga kaigsunan. Kaya sige sa campus, Ginoo, ano kaya po siya na kaning huwag tangag pagsalay sa Ginoo. Unya, gibless sa gamay sa Ginoo, ni uli-uli ang ilang kahintang. Dili sila piras kadagos una, pero makasurvive na sila mga kaigsunan. Now, after na mga kaigsunan, gikuha sa Ginoo mga kaigsunan na iyang anak mga kaigsunan sa pneumonia, no? Namatay ang iyang anak na pinakamanghuran after sa sulong, murag pila lang ka years o pila lang ka months ang nilabay, namatay ang iyang anak mga kaigsunan sa pneumonia. And grabe ang grief sa iyang family mga kaigsunan nga sige sila hilak, sige sila og ampo kay namatyan sila na. Now iyang plano to compensate sa ilang sadness na ilang na-feel mga kaigsunan, iyang ipadala ang iyahang ubang kaanak o iyahang asawa dito kay mamakasyon sila somewhere sa Italy, mga kaigsunan.
Kaya namatyan man sila, gusto sila ma-overcome ilang sadness. Gipadali iyang pamilya, upat ka anak o gusto ka o asawa niya dito sa Italy. Ingon siya, lari ka mo, kaya para magbakasyon na dito, ako mapamilya sa pamilya, kaya ako tiwason, mga tiwason, mga ampas sa pamilya dito. But during the voyage, mga kaigsunan, samtang ang barko nagpadong dito sa Italy, ang barko na ilang gisakyan, nakabangga og laing ng barko, o niya nahurot ang mga pasahero, 200 plus passengers, o niya nakasurvive ra o usa mga kaigsunan. Hurot ang iyang pamilya mga kaigsunan, iyang asawa, and miraculously, nakasurvive niya ang asawa mga kaigsunan. Upat niya anak na matyan tungod kay mga kasurota sila para ma-overcome ang ilang sadness. But because of that certain vacation na ilang iplan, nadungkan o upat o kamatay ang iyang mga anak mga kaigsunan. Now, ningon ang iyang asawa sa pag-ato, pag-rescue sa iyang asawa, ningon ang iyang asawa, apasan na mo nila, kung di ko nimo apason, mamatay ko sa pag-uol, kasi unsa ako mahimo. No? Grabe ang kasakit mga kaigsunan, mao nang giapas niya dito ang iyang iyang asawa. Dahil samtang gabuyag siya makasulang padung sa Italy, samtang taas siya sa waters nga iyang sa barko, nakita siya og mga water mga kaigsunan, dagat kita siya. And a song suddenly isuod siya ang utok mga kaigsunan. And kanina tao, mauna siya ang nag-compose sa hymn nato na giganta, It Is Well In My Soul. No? When peace like a river attendeth my way. No? Mga kaigsunan, kita mga kaigsunan, naatay-lain ng mga experience sa atong kinabuhi. No? Hindi ko kabaw sa inyong experiences, but I know you have been through something na unimaginable, mga kaigsunan. But we should never be discouraged, mga kaigsunan. And I will not implore you to thank God, mga kaigsunan. Hindi ko mo ingon ninyo na pasalamati ang Ginoo sa mga kasakit na inyong na-experiencehan. Pero akong giingon ninyo, mga kaigsunan, basaha ang mga promises na naa sa Biblia in times na naa mo sa basaha. Basaha ang Biblia kung naproblema mo sa wala. Basaha ang Biblia kung naproblema mo sa mga kasakit, sickness inyo na nagbati. Basaha ang Biblia mga kaigsunan kung namatyan mo. Basaha ang Biblia mga kaigsunan kung na-discourage mo. Basaha ang Biblia kung nalipay mo. Kaya in that reading mga kaigsunan, you will find comfort, mga kaigsunan. And that will lead you to thanking God. Now, I hope, mga kaigsunan, this short message invites us to accept the love of Jesus Christ and also thank Him sa atanang mga sitwasyon na atong na-experience sa ating buhay. May God bless us all.